Kumusta mga kasaliksik? Bakit kaya tila nagkukumahog ngayon ang Amerika? Lalo na ang administrasyong Trump sa paghahanda para sa posibleng digmaan laban sa North Korea? Ano ang nagudyok sa kanila upang magpakitang gilas ng kanilang lakas militar at magpataw ng mga mas mahigpit na hakbang laban sa maliliit ngunit determinadong bansang ito? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa isipan ng maraming tao sa buong mundo habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pagdaan ng mga taon, lalong naging lantad ang determinasyon ng North Korea na bumuo ng mga sandatang nuklear at mga ballistic missile na may kakayahang umabot sa mismong teritoryo ng Amerika. Ang ambisyong ito ay hindi lamang isang pangarap na hinubog ng propaganda, kundi isang aktwal na layunin na nagbunga ng mga seryosong pag-aalala sa internasyonal na komunidad. Sa kabila ng paulit-ulit na babala mula sa iba't ibang bansa at sa kabila ng mas mahihigpit na economic sanctions, nananatiling porsigido ang rehimen ni Kim Jong-un na ipagpatuloy ang kanilang mga missile test at pagpapalawak ng kanilang nuclear arsenal. Ang kanilang di nasisiraang determinasyon ang nagtulak sa Amerika sa pangunguna ni Trump na maghanda para sa maaaring mangyari. Sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un, naging mas agresibo ang retorika ng North Korea laban sa Amerika. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang mga pahayag na nagpapakita ng panunuya, pagbabanta, at pagiging walang pakundangan ng leader ng Pyongyang. Sa kabila ng kanyang mga suot na marangyang suit at mga photo op, kasama ang mga opisyal ng kanyang gobyerno, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na magsalita ng mga salita ng digmaan laban sa Amerika. Ang mga pahayag na ito ay lalong nagdagdag ng tensyon, kaya't hindi nakakapagtakang magpursige ang Amerika sa paghahanda. Bukod sa kanilang sariling seguridad, alalahanin na may mga kaalyado ang Amerika sa rehiyon, ang South Korea at Japan. Ang dalawang bansang ito ay malalapit na partners ng Amerika sa usaping militar at ekonomiya. Ang isang banta sa alinman sa kanila ay maaaring ituring na banta rin sa seguridad ng Amerika. Ang pagiging handa ng administrasyong Trump ay hindi lamang ukol sa proteksyon ng kanilang sariling teritoryo, kundi pati na rin sa pagbibigay katiyakan na ang kanilang mga kaalyado ay hindi maiiwang walang depensa. Ang presensya ng Amerika sa rehiyon ay hindi lamang isang simbolo ng alyansa, kundi isang konkretong puwersang handang lumaban kung kinakailangan. Ang administrasyong Trump ay kilala sa kanilang mas matatag na postura pagdating sa usapin ng pambansang seguridad. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Amerika ay mas matapang na nagpakita ng military superiority, hindi lamang bilang isang pagtatanggol, kundi bilang isang babala. Ang pagpapakita ng advanced military technology, ang pagpapakita ng kanilang mga puwersang armado, at ang mas madalas na military exercises ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kanilang paninindigan. Sa ganitong paraan, nais nilang iparating ang isang malinaw na mensahe. Ang Amerika ay handa, at ang sino mang magtangkang umabuso o magbigay ng banta ay kakaharapin ang buong lakas ng kanilang hukbo. Ngunit hindi natatapos ang paghahanda ng Amerika sa larangan ng militar. Sa ilalim ni Trump, nagkaroon din ng mas matinding pagtulak para sa economic sanctions at diplomatic isolation laban sa North Korea. Ang layunin ng mga hakbang na ito ay hindi lamang pahinain ang kakayahan ng North Korea na magpatuloy sa kanilang nuclear program, kundi gawing imposible para sa kanila na makahanap ng suporta mula sa ibang bansa. Sa pagputol ng kanilang akses sa pondo, teknolohiya at mga pandaigdigang merkado, umaasa ang administrasyong Trump na mapilitan ang North Korea na itigil ang kanilang mga ambisyong nuklear. Ang lahat ng ito ay nagbubunsod ng isang mahalagang tanong. Sapat ba ang mga hakbang na ito upang maiwasan ang isang sakuna? Habang patuloy na naghahanda ang Amerika at tumitindi ang tensyon, mas nagiging malinaw ang pangangailangang pag-isipang mabuti ang mga susunod na hakbang.
Kung magtatagumpay ang mga hakbang ni Trump na mapahina ang loob ng North Korea o kung hahantong ito sa mas matinding paghaharap, tanging ang panahon lamang ang makapagsasabi. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi maaaring ipagsawalang bahala ang banta ng North Korea. Sa ganitong kalagayan, nauunawaan natin kung bakit naghahanda ang Amerika para sa isang posibleng digmaan laban sa kanila. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Amerika at North Korea, naging mas masigasig ang Amerika sa kanilang paghahanda upang masiguro ang seguridad ng rehiyon at proteksyon ng kanilang mga kaalyado. Ang mga hakbang na ginagawa nila ay isang malinaw na pagpapakita ng kanilang determinasyon na huwag magpadala sa banta mula sa rehimen ni Kim Jong-un. Ang lahat ng ito ay may layuning pigilan ang anumang tangkang agresyon mula sa North Korea at tiyaking hindi mababaliktad ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinagawa ng Amerika ay ang pagpapadala ng mas marami pang puwersa militar sa South Korea at sa buong Pacific region. Ang presensyang ito ay hindi lamang simboliko. Ito ay isang konkretong patunay na handa ang Amerika na depensahan ng South Korea, pati na rin ang kanilang ibang kaalyado sa rehiyon gaya ng Japan. Sa pamamagitan ng karagdagang tropa, nagiging mas madali para sa Amerika na tumugon ng mabilis kung sakaling may mangyaring kaguluhan o biglaang atake mula sa North Korea. Kasama rin sa deployment na ito ang pagpapalakas ng mga airbase at naval operations na nagbibigay ng mas malawak na kakayahan upang magsagawa ng surveillance, intelligence gathering, at, kung kinakailangan, precision strikes. Kasabay nito, ang mga joint military exercises na regular na isinasagawa kasama ang South Korea at Japan ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang paghahanda. Ang mga drill na ito ay hindi lamang isang paraan upang patatagin ang relasyon ng Amerika sa mga kaalyado nito. Ito rin ay isang pagkakataon upang subukan ang pagiging handa ng bawat bansa, pati na rin ang interoperability ng kanilang mga armas at teknolohiya. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay nagpapalakas ng kumpiyansa sa bawat sundalo at nagbibigay ng katiyakan na kung sakaling magkaroon ng krisis, alam ng lahat ang kanilang gagawin. Sa bawat military exercise, naipapakita rin sa North Korea na ang Amerika at ang mga kaalyado nito ay laging handa at hindi matitinag sa harap ng kanilang mga banta. Bukod pa rito, mas lalo pang pinatatag ng Amerika ang kanilang missile defense systems sa rehiyon. Isang mahalagang bahagi nito ay ang pag-deploy ng THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, sa South Korea. Ang THAAD ay isang advanced missile defense system na idinisenyo upang hadlangan ang anumang incoming missile na maaaring manggaling sa North Korea. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng depensa ay nagbibigay ng mas malaking proteksyon sa mga sibilyan, mga critical infrastructure, at mga base militar ng Amerika at kanilang mga kaalyado. Para sa North Korea, ang presensya ng THAAD at iba pang missile defense systems ay nagdudulot ng malaking pangamba dahil alam nilang kahit maglunsad sila ng missile attack, posibleng ma-neutralize agad ito ng Amerika. Isa pang mahalagang aspeto ng paghahanda ng Amerika ay ang mas masusing intelligence operations na isinasagawa nila upang subaybayan ang bawat hakbang ng North Korea. Ang paggamit ng advanced surveillance technology, spy satellites, at signal interception ay nagbibigay ng critical na impormasyon tungkol sa mga balak ng Pyongyang. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng maagang babala ang Amerika at kanilang mga kaalyado sa anumang planong pag-atake o pagpapalabas ng mga bagong missile ng North Korea. Ang patuloy na intelligence operations ay nagtitiyak na hindi makakagawa ng kahit anong sorpresa ang North Korea, na lalo pang nagpapakita ng kahandaan ng Amerika sa anumang sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi rin binabaliwala ng Administrasyong Trump ang diplomatikong aspeto ng paghahanda.
Patuloy ang kanilang mga diplomatic efforts upang makuha ang suporta ng United Nations at iba pang bansa para sa mas matitinding sanctions laban sa North Korea. Ang layunin ng mga sanctions na ito ay gawing mas mahirap para sa North Korea na pundohan ang kanilang nuclear at missile programs. Sa pamamagitan ng economic isolation, nais ng Amerika na pigilan ang daloy ng resources papunta sa Pyongyang na kalaunan ay magdudulot ng kahirapan at pagbagal ng kanilang nuclear ambitions. Ang pagbuo ng isang malawakang koalisyon na sumusuporta sa mga sanctions ay nagpapalakas sa international pressure laban sa North Korea na maaaring humantong sa mas maagang pagwawakas ng kanilang mapanirang mga plano. Ang mga hakbang na ito, mula sa karagdagang puwersa militar, mas mahigpit na military exercises, pagpapalakas ng missile defense, pagpapahusay ng intelligence operations, at pagpapatupad ng mas matitinding sanctions, ay pawang nagpapakita ng isang masinsinang plano ng Amerika upang masiguro na hindi nila hahayaang umabante ang North Korea sa kanilang mga mapanganib na layunin. Sa bawat hakbang, ang layunin ay hindi lamang ipakita ang kapangyarihan, kundi tiyakin din na hindi magtatagumpay ang North Korea sa kanilang patuloy na paghahasik ng takot at pagbuo ng mga sandatang nagbabanta sa pandaigdigang kapayapaan. Habang patuloy na nag-aalab ang tensyon sa pagitan ng Amerika at North Korea, hindi may kakaila ang nararamdamang takot at pagkabahala sa hanay ng rehimen ni Kim Jong-un. Ang tila walang pagod na paghahanda ng Amerika at ang malinaw na pagpapakita ng kanilang advanced military capabilities ay nagdulot ng mas malalim na pangamba sa Pyongyang. Ang kanilang nuclear ambitions, na dati tila isang di mapapantayang sandata ng pananakot, ay nagiging mahina sa harap ng modernong teknolohiyang militar ng Amerika. Ang masusing surveillance, kabilang ang paggamit ng mga spy satellites at iba pang cutting-edge intelligence tools, ay nagpapahintulot sa Amerika na subaybayan ang bawat kilos ng North Korea. Ang ideya na maaaring maagapan ng Amerika ang kanilang mga hakbang o mas masahol pa, mag-neutralize ng kanilang buong nuclear program ay naglalagay ng napakalaking pressure sa liderato ni Kim. Bukod pa rito, naroroon din ang banta ng economic collapse dulot ng mas matitinding sanctions na isinusulong ng Administrasyong Trump. Ang ekonomiya ng North Korea ay matagal nang nakasandal sa ilang piling alyansa at mga limitadong trade partnerships. Sa bawat hakbang ng Amerika para patatagin ang sanctions, unti-unting nasasakal ang kakayahan ng Pyongyang na punduhan ang kanilang mga proyekto. Sa paglimita ng pagpasok ng foreign currency, teknolohiya, at iba pang mahalagang resources, natutulak ang North Korea sa isang posisyong mahirap lusutan. Ang posibleng pagbagsak ng ekonomiya ay hindi lamang isang usapin ng pambansang kasarinlan, kundi isang direktang hamon sa pamumuno ni Kim Jong-un. Ang takot na maranasan ang mas matinding kahirapan at kagutuman sa kanilang bansa ay nagiging isang pangunahing dahilan ng kanilang pangamba. Isa pang mahalagang aspeto ng takot na ito ay ang kawalan ng katiyakan sa kanilang domestic propaganda. Sa North Korea, ang imaheng pinapalabas sa mamamayan ay isang pamahalaang hindi matitinag, isang lideratong malakas at matalino. Subalit kung ang Pyongyang ay magpapakita ng kahit kaunting kahinaan sa harap ng Amerika, maaaring mabasag ang ilusyon ng kanilang propaganda machine. Ang anumang pag-amin ng kahinaan ay maaaring magdulot ng pag-aalsa mula sa loob na siyang pinakamalaking kinatatakutan ng rehimen. Sa isang bansa kung saan ang kontrol ng impormasyon ay isa sa mga haligi ng kapangyarihan, ang posibilidad ng pagkalas ng mga mamamayan mula sa propaganda ay isang bagay na maaaring magbunsod ng pagbagsak ng pamahalaan. Dagdag pa rito, ang North Korea ay hindi lubos na makasandal sa kanilang mga tradisyonal na kaalyado tulad ng China at Russia. Sa kabila ng kanilang diplomatic ties,
hindi ganap na tiyak kung hanggang saan tutulong ang mga bansang ito kung sakaling magkaroon ng digmaan. Ang China, bagamat isang malapit na partner, ay may sarili ring mga interes na dapat pangalagaan. Ang Russia, sa kabila ng kanilang suporta, ay hindi rin nagbigay ng buong tiwala sa Pyongyang. Ang kawalan ng kasiguruhan na may sapat na backup sa panahon ng krisis ay lalong naglalagay sa North Korea sa isang posisyong mahina at madaling tamaan ng impluwensya mula sa Amerika at iba pang kaalyado nito. Higit sa lahat, hindi maiaalis ang anino ng kasaysayan. Alam ng North Korea ang naging kapalaran ng mga leader sa Iraq at Libya. Mga leader na, matapos sumailalim sa diplomatic pressure at military intervention, ay napatalsik mula sa kapangyarihan. Ang kaparehong naratibo ay maaaring mangyari sa Pyongyang kung hindi sila mag-iingat. Sa kabila ng kanilang retorika ng lakas at paninindigan, alam nilang ang anumang maling hakbang ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagbagsak, tulad ng nangyari kay Saddam Hussein at Muammar Gaddafi. Ang ganitong alaala ay lalong nagpapatibay sa kanilang takot na magkamali sa kanilang pakikitungo sa Amerika. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang dapat nating asahan sa gitna ng sitwasyong ito? Habang patuloy na naghahanda ang Amerika at lumalalim ang tensyon, asahan na natin ang mas matinding diplomatic maneuvering sa susunod na mga buwan. Maaring makita natin ang Amerika na mas pinapalakas pa ang kanilang alyansa sa South Korea, Japan, at iba pang kaalyado upang magpatuloy sa pagpapataw ng sanctions at pagbuo ng pandaigdigang pressure laban sa North Korea. Ang mga militar na hakbang ay maaaring madagdagan pa at maaaring makita ang mas madalas na military exercises, intelligence operations, at pagpapalakas ng missile defense systems sa rehiyon. Asahan din ang mas agresibong retorika mula sa magkabilang panig. Habang lalong nagiging mahirap para sa North Korea ang patuloy na economic isolation, maaaring mas madalas silang maglabas ng pahayag na nagbabanta at nanunuya. Subalit, sa kabilang banda, maaaring makita rin natin ang posibleng pagbabago sa kanilang postura kung mas ramdam nila ang epekto ng sanctions. Maaaring magsimula silang mag-alok ng bagong mga kondisyon para sa negosasyon upang makakuha ng kaunting luwag sa sanctions na maaaring maging simula ng isang bagong yugto ng diplomasya. Ang mga darating na buwan ay maaaring magdala ng mas marami pang pagsubok. Bagamat tila handa ang Amerika sa anumang maaaring mangyari, ang kalalabasan ng sitwasyong ito ay nananatiling hindi tiyak. Sa bawat hakbang, mahalaga ang maingat na pagsusuri at diplomasya, sapagkat ang anumang maling galaw ay maaaring humantong sa mas malawak na krisis. Sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, ang inaasahan ng karamihan ay ang pag-asang hindi na humantong ang tensyon sa aktwal na digmaan at matuloy ang isang mas diplomatikong solusyon na makapagpapatahimik sa rehiyon. Habang patuloy na umigting ang tensyon sa pagitan ng Amerika at North Korea, maraming posibleng senaryo ang maaaring maganap sa mga darating na buwan. Sa kasalukuyan, nakikita natin ang unti-unting pag-usbong ng mas matinding sigalot sa rehiyon. Ang tumataas na tensyon ay maaaring humantong sa biglaang military skirmishes, mga salungatan sa hangganan o sa karagatan na maaaring magsimula bilang maliit na insidente, ngunit pwedeng mauwi sa mas malaking labanan. Ang anumang miscalculation mula sa alinmang panig ay posibleng magbunga ng mabilisang escalation na lalong magpapainit sa sitwasyon. Habang ang mga ganitong kaganapan ay hindi pa nagaganap sa malaking saklaw, ang kasalukuyang estado ng paghahanda ng militar sa rehiyon ay nagpapahiwatig na ang isang spark ay maaaring magdulot ng mas malawak na gulo. Sa gitna ng ganitong mga posibilidad, patuloy ang diplomatic maneuvering ng Amerika. Ginagawa nila ang lahat upang makuha ang suporta ng kanilang mga kaalyado tulad ng South Korea, Japan, at maging ng mga bansa sa Southeast Asia. Malinaw na ang Amerika
ay naglalayo na magbuo ng mas malakas na koalisyon na magbibigay diin sa pandaigdigang pagkakaisa laban sa banta ng North Korea. Ang mga pulong sa mga international na summit, ang pagpapadala ng mga espesyal na emisary, at ang pagbibigay ng seguridad sa mga bansang nasa panganib ay bahagi ng masinsinang diplomatic push na ito. Ang bawat hakbang ng Amerika ay may layuning palakasin ang kanilang posisyon sa pandaigdigang entablado at ipakita na ang North Korea ay hindi lamang banta sa kanila kundi sa buong mundo. Kasabay nito, maaaring asahan ang patuloy na pagpapataw ng mas matitinding economic sanctions. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng hakbang upang gawing mas mahirap para sa North Korea ang pagpopondo ng kanilang mga nuclear ambitions. Layunin din nitong gawing napakahirap para sa rehimen ni Kim Jong-un na makahanap ng anumang lehitimong ekonomiyang suporta mula sa ibang bansa. Ang mga bagong round ng sanctions ay maaaring tumutok sa mga pangunahing export ng North Korea, gaya ng coal at rare earth minerals, pati na rin sa mga financial institutions na tumutulong sa kanila. Ang resulta ay isang mas pinatitinding pressure sa Pyongyang na maaaring magdulot ng mas maraming suliranin sa loob ng kanilang bansa, mula sa kakulangan ng pagkain at enerhiya hanggang sa mas mataas na antas ng discontent sa mga mamamayan. Ang pagsasama-sama ng mas mahigpit na international regulations laban sa North Korea ay isang paraan upang mapanatili ang isolation ng rehimen at pigilan silang makahanap ng anumang forma ng relief. Sa kabila ng matitinding hakbang na ito, posibleng magkaroon ng bagong round ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at North Korea. Habang nananatili ang tensyon, maaaring humantong ito sa puntong mapilitang magbukas ang North Korea sa pag-uusap upang makakuha ng concessions. Ang ideya ng pakikipag-usap ay maaaring mag-ugat mula sa pangangailangang luwagan ang sanctions o makakuha ng mas maraming economic aid. Maaaring magbigay ang Pyongyang ng mga alok gaya ng pansamantalang moratorium sa kanilang missile tests o partial freeze sa kanilang nuclear development, kapalit ng pagbawas ng pressure mula sa Amerika at ng international community. Bagamat malayo pa sa kasunduan, ang posibilidad ng mga negosasyong ito ay hindi dapat isantabi, lalo na't ang parehong panig ay may interes na iwasan ang direkta at masaklap na military conflict. Sa gitna ng lahat ng ito, makikita natin ang paglitaw ng iba't ibang opinyon mula sa global community. Ang mga moral at strategic implications ng isang military confrontation sa pagitan ng Amerika at North Korea ay patuloy na pinag-uusapan sa iba't ibang bansa. Ang mga kritiko ng Amerika ay maaaring magtanong kung ang pagpapakita ng puwersa ay ang tamang paraan upang harapin ang isang rehimeng tulad ng sa North Korea. May mga naniniwala rin na ang economic sanctions ay nagdudulot ng higit pang paghihirap sa karaniwang mamamayan ng North Korea na siyang nagiging collateral damage ng diplomatikong labanan. Sa kabilang banda, ang mga tumatangkilik sa mas mahigpit na hakbang ay naniniwalang kailangang ipakita ang matibay na paninindigan upang pigilan ang mas malaking sakuna sa hinaharap. Ang inaasahan ng marami ay ang patuloy na pag-usbong ng parehong tensyon at diplomatikong aktibidad. Ang susunod na mga buwan ay maaaring magdala ng higit pang mga pagbabago sa geopolitical landscape ng rehiyon. Maaaring magkaroon ng mga bagong alok ng negosasyon, mas matinding pagpapakita ng military presence, at mas malalim na diskusyon sa mga international na forum tungkol sa tamang paraan upang harapin ang banta ng North Korea. Habang ang kinabukasan ay nananatiling hindi tiyak, malinaw na ang bawat hakbang na gagawin ng Amerika at ng North Korea ay may malawakang implikasyon hindi lamang sa dalawang bansang ito kundi sa buong mundo.